Anton Lagdameo. The cabinet member, nandito si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at ang ating mga congressman, Zamboanga City 1st District's Representative, Kimil Adan Olaso. Wala si Kong Manny because the budget hearings, this is the first day of the budget hearings, I think that he's sponsoring. Kaya hindi siya makarating, but he knows that we are here. At ginagawa niya lahat para makatulong. Ang ating City Mayor, Mayor Dalipe, thank you for the welcome that you have given us. The NFA Administrator, Administrator Roderico Bioco, the hometown audience. The Bureau of Customs Deputy Commissioner Juvie Max Uy, ang ating mga kasama sa pamahalaan, ating mga benepisyaryo ng 4Ps na ating binibigyan ngayon ng bigas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay nakita po ninyo, ito po lahat ay kaya't namin na pamimigay ay dahil alam nyo po ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa ating mga kasama sa customs, ko sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na smuggled na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila ng mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan ng dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan na the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, linagyan natin ng price cap, sinabi natin sa lahat, huwag kayong bibili, yung mga konsumo, sabi ko huwag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA
ang pambili, bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya't kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya't yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin, habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako'y nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo'y dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo.